kapatid, siyempre, swerteng-swerte tayo para binyagan po, mga kapatid, ang bagong-bagong studio ng Wasak dito po sa TV5 at Action TV 41. Ang isa sa mga pinakahinahanga ang direktor ng makabagong henerasyon ng pelikulang Pilipino, mga kapatid, Brillante Mac Mendoza. Maganda. Direk, salamat. Ganda ng studio natin, para tayong actor studio, no? Isang actor. At bagay na bagay nga si Direk dito. Di ba kayo napapagod, Direk D? Sa kakabiyahe nyo? Hindi naman. Siyempre, kahit pa paano, pag nasanay ka na sa kakabiyahe, ganyan, okay lang kasi parang fulfilled ka naman kahit pa paano pagdating mo doon. Kaya lang, wag lang yung madalas na madalas kasi mahirap din yung nasa. Mapapagod din, Direct 16 films since 2005, tama ba? More or less, ganun. More or less. Bilis, no? Grabe ka yung output mo, hindi yun biro. Tapos award-winning sa lahat, di ba? Karamihan, award-winning. Well, actually, yung 16 naman yun, merong short film, merong MTV, merong special, merong documentary. Pero yung output ko talaga ng mga full-length films, ang mga 10 lang. The rest are mga ano yun. Nilalang mo pa yun, Direk, ha? Stylistically, parang hindi ka pwedeng maikategorya sa isang style lang. Iba-iba eh. May drama ka. Meron ka namang extreme violence, may extreme shocking na sexuality naman. Pero pagdating dito sa Daiwom, medyo iba naman. Ibang-iba yung tono mo rito. Ano ba talaga yung estilo mo? Ito palagi ko kasi sinasabi, dapat mauna muna yung content more than the form. Ang content should dictate the form. So hindi muna yung style. So halimbawa, may subject matter o meron kang isang storya na kailangan ng ganitong style. So i-treat mo siya ng gano'n. Baga nag-give way ka dun sa dictates ng content, ng storya. So pag yung script mo na, script muna, storya muna. Wala kang pinipili na ito'y gusto kong storya. Nag-decide din ako based on my instinct, no? Kapag na-excite ka ba? Oo, na-excited ako dito. Ganito yung nakikita ko dito. So, ang mundo ko, umiikot lang dito sa story. Kahit nasabi pang marami ako ginagawa, ganyan. But once na nag-grind na yung camera, once na nag-umpisa na akong mag-shooting, nakafocus lang ako doon. So, ito talaga yung estilo na nakikita ko. Parang nakikita ko na ganito yung movement ng pelikula, ganito yung velocity niya. May nakakatawang term na ginamit about Direk Dante dati. Divisive. Divisive. Ibig sabihin, nanghahati siya ng opinion. Diba? Maganda ba yun? O mas maganda yung parang isang overwhelming opinion lang ang buong sangkatauhan about your work? Parang compliment, no? Ang divisive. Hinahati-hati mo ang pananaw ng mga tao. Kasi even halimbawa sa mga kritiko, no, may ibang mga films sila na gustong-gusto nila yung mga films ko. Sa kanila, parang it's their best film. Tapos meron naman akong film na ayaw din nila. The same critic ito. So ibig sabihin, naghahati talaga siya ng opinion, naghahati rin siya ng point of view. So sa akin, that is what film is all about. Dapat may pinag-uusapan. Kasi kung halimbawa merong dalawang tao na nag-usap, tatanungin mo. Isa lang. Oo, tatanungin mo, bakit ayaw mo? Ito, bakit gusto mo? So meron kayong diskusyon. Di ba film is all about that? Kaya nga nagiging effective yung film eh. Kumbaga, hindi natatapos kapag pinanood mo siya. Background mo talaga is production design, ano? Ano ba meron sa production design that contributes to the directorial vision? Lahatin na natin, no? Kasi pag sinabi mo production design, specific lang yan. Ito lang yung trabaho mo yan. But I'd rather, ako siguro, dahil nanggaling ako talaga sa, kumbaga, art department. Halos lahat ginawa ko na. Nag-production manager ako, nag-location manager. Carpentero. All at the same time. You're right. In fact nga, nung unang nag-a-apply ako as art director kay Don Escudero, the late Don Escudero, sabi niya ganun, wala kaming art director pero meron kami ditong karpintero, hindi ka naman marunong magpukpok. Ako, hindi marunong ako, sabi ko. Kahit hindi ka marunong magpukpok? Hindi ako marunong magpukpok. Para lang makapasok ako noon sa art department. Kasi talaga pa yun, Direk, ha? Oo. I started out as an art director. Kasi as an art director, lahat ng mga maliliit na bagay, sapatos, kuko, buhok, lahat. Details, no? And then, ang malaking tulong pa doon, after that, nag-AD ako kay Chito Ronyo, kay Celso Ad Castillo, kay Tata Esteban. So,
So, other than yung mga details, yung mga sa production side talaga nalaman ko. And of course, as a production designer, ako nakikipag-usap sa mga tao kapag naghahanap ako ng location, kapag naghahanap ako ng props. So, in other words, yung buong scope ng production, napasukan ko bago ako naging director. Lalo na nung nagpunta ako sa advertising, that's even much, much more dun sa production side. Kasi sa advertising, sobrang OC sa preparation. sobrang grabe ang preparation mo. Sobrang talaga sa detalye. Ano yung epekto sa inyo nun? Siguro yung pinaka-major effect ng pagiging production person mo at nung naging director ka, other than alam mo lahat yung nangyayari sa likod ng camera, alam mo rin, nagiging definite ka rin at focus ka sa gusto mong mangyari bilang filmmaker. So, hindi ka gagawa o mag-prepare ng mga bagay na alam mo naman hindi magagamit. So, nagiging minimalist ka kasi yun lang. Naging less ang expenses mo kasi ba't mo kakukuha ng ganitong hindi mo naman gagamitin, hindi mo naman siya papakita. So, lahat ng ito, yung experience ko na to, kasi I started quite late. I started when I was 45. So, and sa production, nag-start ako when I was 25. So, yung experience ko na yun before I directed my first film, somehow, yun ang education ko. Yun yung nagturo sa akin. Mas maiksi na yung oras mo pag nag-shoot. Pag nag-shoot. Mas maiksi na kasi pag PD ka, ikaw yung pagod eh. Tsaka matagal siyang AD. Yung bottom line, mga kapatid, June. This man, hindi siya yung from out of nowhere lang nag-spring out. Biglang naging director na lang. He has paid his dues. Ika nga, yung tagal-tagal na talagang the slow burn. At saka siya yung nagpasikat kay Coco Martin. Oo nga. Di ba? Ni-expect mo ba yung sakan? Talagang na-shock daw sila yung sa pigsasapit ni Coco Martin. Ma-excite na kasi sa pelikula. Sa akin, unang-una, I'm not trying to be controversial. Hindi ako nagpapa-shock para lang mapansin ang pelikula. Kung tutuusin, wala ba sa kultura natin ang pigsa? Sino dito hindi nagkapigsa? Ako nagkapigsa ako at one point, di ba? Pero ikaw, wala kayo ng pigsa? Change topic tayo na. Hindi, what I'm saying is yun nasa kultura na generally ng mga Pilipino. Diba? At lalo na kapag nagtatrabaho sa ganong mga lugar, nandoon ka sa mga... Si Mercedes, direct, paano nyo nakuha yung si Mercedes? Si Mercedes naman, nung nag-audition siya, parang kailangan ko lang yung pwedeng magpakita ng magkubad. So, sabi, okay naman daw, walang problema. So, ayun, yun lang, ganun lang. Tapos plus factor na yung magaling pala siyang umarte, no? Oo, at saka unang-una, wala naman kaming script, no? So, hindi namin siya... May script kami, pero hindi ko binibigay sa mga artista ko yung script. Kaya, spontaneous lang doon. In-expect mo ba si Coco Martin magiging superstar? Siguro, hindi naman siya parang ganito kalaki. Kasi ngayon, parang medyo sobrang na siya, no? Sobrang mainstream na siya. During those times, gusto lang niya, magkaroon siya ng isang TV show. Magaling siya, but other than magaling kasi, maganda ang ugali niya. Mabuti siyang tao. So, siguro, yun yung isa sa mga parang hindi ako sumisikat, no? Hindi ka kasi mabuting tao. So, 45 ka nag-start. So, in theory, late bloomer ka nga. Matawag kang late bloomer, ano? Pero, you think it was worth the wait? It was worth everything. Parang, do you think you should have started earlier pa? No. Siyempre, pag bata-bata ka, fresh graduate ka, napaka-full of idealism ka, napaka-passionate mo sa gusto mong mangyari. At that time, sabi ko, gusto kong maging direktor. Gusto kong makatrabaho lahat ng mga sikat na artista. Gusto kong akong pinakabatang direktor kasi fresh graduate ka. So wala pang wala pang 21 years old na direktor. Mabuti na lang hindi nangyari lahat ng mga yun. Kasi siguro iba ang nangyari sa akin noon, ibang naging So, lahat talaga sa mga baka ma-disillusion ka parang maaga. Baka even worse, baka gumawa ako ng mga, alam mo yung mga pelikula no na... yung may sumasayaw sa beach. Hindi lang yun, yung mga pelikulang medyo Seiko Films, no? Ano yung huling pelikula pinanood mo sa sinehan? Lamis. Lamis. Nagustuhan mo? Okay siya. Okay lang. Ano yung huling pinanood mo sa DVD naman? Pacquiao documentary. Bakit? Maganda ng tao. Curious ako, bakit? May gagawin kasi ako. Kaya rin pala kayo nakaganyan, Rekdi, no? Oo. Nakahanda ko, hindi pa ano yung isang pelikulang pinapanood mo if you want to feel good about the world? Gusto ko yung mga trabaho ng mga Dardenne Brothers. They're mga mga Belgian filmmakers.
So, very inspiring ang trabaho nila. Simple yung storytelling, pero naglalas sa utak mo sa yung mga kwento nila. Sa Filipino naman po, sino yung director na gusto niyo? Ang nirerespeto kong director sa mga alternative cinema ay si Lav Diaz. Pag siya in-interview mo dito, isang word lang sasabihin niya, tapos na show. Oo, ganda nun. Guilty pleasure na pelikula na pag nakita namin sa DVD collection mo, matatawa kami na, ganito ka pala. Comedy. Tulad po nino, mga Andrew E, gano'n. Hindi naman. Michael B, nag-enjoy ako kay Michael B. Kasi matalino siya. Isang pelikulang hindi mo napapanoorin ever again. Ay, hindi. Huwag naman. Kasi sobrang na-depress ka. Huwag naman. Yung Amor, napad mo na yung Amor, Haneke. Oo, yun one of my best film also. Okay. Yung mga best films mo ba, kunyari, yung mga pantheon of greatest films that you've ever seen, nagbabago-bago ba yan? O meron ka ng set? Hindi, nagbabago. Nagbabago. Like, Kunyari, tanongin ka na top 5 mo ngayon. Top 5 ko ngayon yung 4 months, 3 weeks, 2 days. Yung kay Christian Mungi, Amor, The Kid with the Bike. May isa pang film yung Darden. Mga tatlong film siguro ng Darden. Which I forgot the title. The Class also. Mukhang mga medyo fairly recent ito mga niname mo, mga titles. Paano mo sila na-discover? Of course, a festival. But at the same time, also yung bakit recent? Kasi nag-iiba. Okay, minsan may gusto-gusto ka, tapos may biglang dumating, no? Parang, so, nagbabago. So, wala talaga yung set na. Like my favorites when I was starting, hindi na yun ang mga favorite. Asians, meron din like this. Mas kasi, mas mga European. Kumbaga, yung panahon na ginagawa mo yung mga kinatay or service, hindi sila yung mga pinapanood mo nung ginagawa mo yung Daewoo, mga gano'n. Na-influence ka rin ng mga pinapanood mo. Kahit pa paano, siguro, na-inspire talaga ako kapag may nakita akong gano'n. Parang nagkakaroon na ng label din ng mga trabaho mo, di ba? So parang alam mo na yung bakit mo ginagawa ang eksenang ito, alam mo yung ano bang gusto mong ma-elicit na emotions, bakit ganyan. Unlike before, talagang everything is very spontaneous at saka di ba? You just parang rely on your instinct at saka proseso lang, ganyan. Ngayon, dahil may produkto ka na at nakikita mo na, ito pala, ganito nangyayari. So, nagkakaroon ka na ng parang nag-evolve din kahit pa paano. Pabalik ko sa advertising, andun na yung pera Ba't mo pa iniwan? Well, kasi nga... dito, pag gagawa ka ng pelikula, magkakautang-utang ka pa dito. Magkakautang ka pa. Hindi naman sa parang ayaw ko yung advertising. In fact, I'm back now in advertising. No? Pero parang ang ko kasi doon, iba ang mundo mo kasi sa advertising. Advertising, nandiyan ka. Ako, ang nakikita ko bilang salesman, pag nandiyan ako sa advertising, alam ko talagang nagbebenta ako ng produkto, alam ko talaga itong mundo. In other words, focus lang ako. Hindi ko siya binibigyan ng parang, dito, I do this to make money and I do this to hindi ko rin naman iniisip na parang walang pera dito or something. No? Ang iniisip ko dito, parang I can express myself creatively. At the same time, pwedeng kumita. At the same time, pwedeng kumita. Yung point, yung balat ng manok, hindi mo siya binibigyan ng meaninglessness of existence. Yes. Magkahiwalay yung dalawang yon. Magkahiwalay talaga yun. At hinuhuli mo pa yun. At sila Bernal at Broca at ito sa Direct Peke, no? Gumagawa rin ng mga commercials sa mga to. At wala silang qualms about it. Usapan natin itong fairly recent na Film Fest, Direct Dante, no? Nagsisisi ka ba na sumali ka sa Film Fest? Hindi, wala naman akong ganong negative na Kasi ako sa totoo lang, sa lahat na nangyayari sa buhay ko, kahit ano pa yan, kung masasaktan ako, I just feel that at the moment, no? Yan lang. And then after that, I move on. When I look back, tinitignan ko yung positive effect more than the negative effect. So, anong positive effect nung participation ng Daewoo sa Film Fest? Ang nakikita ko doon kahit papano, binigyan kami ng karangalan. Ginawa ko naman yung magagawa ko para sumali sa isang festival for the Filipino audience. In other words, nag-reach out din naman ako. Hindi ako naging selfish sa aking pelikula na pinapalabas ko lang sa ibang bansa. At ibang mga tao ng mga banyaga ang nag-appreciate ng film ko. This is a Filipino film for the Filipinos. So, and this is the right venue for me because it's an all Filipino films. Pero hindi ba medyo masaklap direct na parang hindi reciprocal yung
yung nangyari, ano? I feel sad for my producers kasi kumbaga million din naman ang investment dito, hindi naman barya. Ang magkagandahan kasi sa mga pelikula natin kahit pa paano, hindi lang sila natatapos sa isang festival o kaya dito lang sa atin. Nung early part ng 2012, ang pinopromote mo naman yung Captive. Tama? Diba? So, disiplinado ka kasi parang ang impression ko kay Direk, craftsman siya. No, na parang na-explain niya lahat yung gagawin niya at malinaw sa kanya. No, kaya yung shooting process, madali na lang sila lahat. Pag may tinatanong ako na ma-advise mo sa aming mga filmmakers para mag-yan, sabi ko, focus lang. Focus lang kasi hindi pwede yung mga passion. Passion given na yan. Lahat naman tayo passionate sa trabaho ginagawa natin eh. Diba? We can be passionate pero dapat effective hindi lang sa output ng pelikula mo, kundi sa pagkukwento at sa pagbubuo ng production. And you have to consider also yung limitations mo as independent filmmakers, as a filmmaker coming from the Philippines. When I say that, ang ibig sabihin doon, ano yung limitations mo? Huwag ka nang mangarap ng ganitong production kung ang alam pera mo, alam mo 1 milyon lang o 3 milyon lang, di ba? Ba't ka gagawa ng story na worth 50 million? Di ba? So, kumbaga, maging realistic ka, tapos work within your boundaries. Huwag ma-inlove sa talent. Easy. Tayo dyan. Well, ang sa akin kasi, focus ka sa trabaho mo at saka malinaw ka sa objective mo. Kasi pwede rin naman yan. May ibang mga filmmakers na nai-inlove muna sila sa mga ano. Wala namang masama doon eh. Lahat pwedeng mangyari. For as long, lahat pwede mong gawin. Walang hindi pwede, walang mali. Okay. Basta importante lang, focus ka. At the end of the day, tapos ang pelikula. Exactly. Speaking of inlove sa talent, mga ano. gaano kahirap o gaano kadali i-direct si Ate Guy, Nora Honor? Si Ate Guy kasi kaya nag-work yung, kumbaga, yung style ko din sa kanya kasi artist kasi siya. By heart, artist kasi siya. So talagang, pag artist ka, instinct ang ginagamit mo. Pero kamo hindi ka Noranian, no? Hindi ako Noranian kasi ako lang, when I work, at kahit na nung mas bata pa ako na... Hindi ba kayo? Hindi, masama ako sa artista. Hindi rin siya mahilig sa artista. Hindi ako mahilig sa artista. Parang alam kong artista sila, pero parang hindi ako fan. Wala akong ganong, na parang, oy, fan ako. Fan ako, ganito. Maiba ako, Direk. Paano nyo naalagaan yung bigote nyo? Tip lang kasi. Kasi mamaya, sabihin ko sa'yo kung paano. Binibilang mo yan isa. Hindi, biro. Bisa kasi lumalagpas, nakakalimutan ko maggupit. Ang dise-decente kasi kagalang-galang yung bigote na Direk. Yung sa'yo kasi pang walang hiya. Pang balas-gumas. May instance ba na nag-walk out ka sa sarili mong set? Ay, wala. Hindi ko ginagawa yan. Mainstream yun eh. Ang pag-walk out. Pero umiinit yung ulo mo. Bakit mo sinabi mainstream mong pag-walk out? Tao ka rin lang naman. Alam ko naman na hindi ako mainstream eh. Okay. Kasi pag nag-walk out kasi nung magsasuffer, edi ako rin. Ikaw din. Di ba? Edi hindi matutuloy yung shooting, may gastos yun. Wag na lang, kimkimin ko na lang kasi di ba? Kimkimin ko na lang yung galit ko kasi para... magkano? 500. Oo, di ba? Oo, iiwan mo yung mga staff mo doon. Hanggang anong oras kayo nag-shoot? Hanggang umaga? Hindi. Wala. Mainstream din yun. Oo. Walang ganun. Ilagari, ano? Ilagari, oo. Hindi ako naniniwala. Pag pili ka, ayaw mo na talaga ng ganyan eh. Hanggang umaga. Oo, kasi kapag physically pagod ang mga tao, hindi sila productive. Correct. Mentally at pero physically. mga anong range ng oras mo? Mga 15, gano'n? Mostly, o depende? Pinakaano siguro, I don't go beyond 10 p.m. Kasi pag nag-10 p.m. ka, pack up ka, magliligpit pa mga tao, makakauwi yan, alas 12 na. Pwede namang mabilis na shoot, di ba? Pwede namang mabilis na shoot. Mabilis din kasi ako mag-shoot, kaya maaga ako natatapos. Pag nakuha mo na kasi gusto mo, hindi ka na magpapatake ng 50 times, di ba? Hindi gaya na iba dyan. Trip kasi na iba sila, Bresson sila. Bresson, no? Tagal, no? Talagang drained of emotion na paulit-ulit yun. Wink. Ano yung normally nagpapainit ng ulo sa'yo sa isang set? Ay, kapag ang mga staff ko hindi sila prepared. Okay. Kasi alam mo, galing ka ron, di ba? At saka dahil hindi ako nagkukulang sa paalala, hindi ako nagkukulang sa pre-prod. Kaya nga mahaba ang aking preparasyon. Okay.
months ang preparation ko. Yun din disiplinang yun nakuha ko sa advertising. Na kapag talaga, detalye ako at saka malinaw ako. Malinaw ako sa mga sinasabi ko, sa instruction ko. And I make sure na yung bawat department may ano yan. Grabe ka. Oo. Director ka na, PM mode ka pa rin. PM mode talaga ako. Buti mo nakapag-adjust, pagkain, tinitingnan ko yung tinitingnan ko yung wow. breakfast, tinitingnan ko yung lunch, tinitingnan ko yung dinner. Sabi ko, huwag kang magpapakain nito. Nagpakain ka pa lang ng isda kahapon, magpapakain ka naman ng isda Grabe ngayon. ka. At saka nag-catering siya sa advertising eh. Grabe Kaya nga, ka. production. Micromanager ka talaga. Pero Hindi na ako paano yung shifting mo nun from advertising na may budget at saka yung nagsarili ka na ng ano? Hindi, Kasi basta- doon, kahit anong ilaw. Hindi, pwede basta yun na nga, you have to work within your limitations and within your boundaries. Alam kong walang ilaw dito, ba't ka pa mag-night effect na pagka-laki-laki ng mga ilaw, di ba? Tapusin mo siya hanggang day effect para ano, di ba? Ngayon, kung gusto mong night effect, katulad ng captive, no? Sabi ko, paano tayo magdadala ng mga ganitong ganitong ilaw sa gubat. sa gubat? Generator. At saka ang unang consideration ko, ayoko ng fake na lighting kasi wala namang nakakapasok na ilaw ng di ba, sa gubat. So sabi ko, so hindi pwede yan. So kinausap ko ng DOP ko. So sabi ko, mag-shoot tayo ng night effect pagdating ng alas 4 hanggang alas 5 kapag medyo madilim-dilim na. At iti-tweak ko na lang yan pagdating sa post. So, parang yun. ano. So, gabi pa rin ang itsura Magic niya. magic. Kasi kung sa mainstream action film niya sa gubat, may blue na ilaw. May gobo sa Si likod. Odyssey Flores. Ay, usok. I'm sure maraming umaawit sa'yo ng mga mainstream studios. Oo naman. Pero, ano yung, may mga kondisyones ka ba? Or are you about to give in anytime soon? Hindi naman. Depende rin siguro sa project at saka siguro Storya. at saka masaya ako sa ginagawa ko ngayon. So parang hindi ko pa siya pwede iwan at saka i-compromise yung ginagawa ko ngayon. Ayaw mo makipagkulitan kay Malu Santos o Mother Lily, mga ganyan. Hindi naman. Okay lang. I'm sure you've been asked this a lot. Saan tayo pupunta ngayon? Well, Pelikulang doon pa Pilipino. rin. Ang pelikulang Pilipino, ang feeling ko, at least nagkakaroon na tayo ng ang pinakamaganda dito, meron na tayong recognition abroad, hindi lang ng mga pelikula ko, kundi ibang mga pelikula ng mga filmmakers. Marami mga filmmakers kayo ng mga bagong filmmakers na magagaling, napaka-diverse na mga subject, at saka na mga Tumataas na content. rin ba yung panlasa ng mga Pilipino? Unfortunately, yun ang dapat natin trabahuhin. Wink. Yun ang ating dapat trabahuhin, no? Kasi hindi dahil sa, gusto ko rin i-correct yun, no? Hindi dahil sa mababa ang panlasa ng Pilipino. Kasi sa totoo lang, kahit naman sa ibang bansa, kahit naman sa Meron din ganun, Hollywood mainstream pa rin naman talaga ang namamayagpag. Ang kagandahan lang doon, ang kaibahan doon, halimbawa, sabihin natin France, no? Sa 60 million population ng France, sabihin natin yung 10 million doon, mainstream pa rin sila. They all go for the mainstream. Pero yung meron silang 10 million na talagang constant captured audience ng alternative. Yun ang wala tayo dito. May awareness pa lang. Wala pa yung mga panatiko. Ino-offer na ngayon sa mga pirated yung indie. Gumagano sila eh. Indie. Pagtingin mo, bold pala yung indie. No, but it's not an indication. No, it's not an indication that indie is will gonna take over mainstream. Okay, let's once and for all, let's put this straight. Indie will never take over mainstream. It will always be the mainstream. And the audience will always go for the mainstream. Yes. And it's a fact. At hindi kahit na many years from now, kahit in the coming generation, kasi kahit na tumataas ang panlasa natin sa indie, nagkakaroon tayo ng taste for this kind of cinema, dumarami rin naman ang mainstream. Lalo-lalo na ngayon sa ating sa technology ngayon, sa generation ngayon. Ang mga bata, multitasking, maliit ang kanilang attention span. So they do 5 different things at the same time. So ginagawa nila ito na distract na madali silang ma-distract. Ang independent kailangan focus. Pag nanonood ka, kailangan yon. So ang dami mong the technology, yung generation ngayon ng mga bata, yung generation gap din ng mga bata. May ginagawa pala kayo na bago na namang pelikula, no? Na may kinalaman daw sa mga copyright issues, mga ganyan. At the same time, may elemento ng kulam at folk mysticism. Napaka-interesting na blend naman ito. Copywriting at saka folk, ha? May working title ka na direct? Sapi. Sapi. Matindi yan. Sinapian. Regdi, kapampangan kayo, so masarap, magaling din kayo magluto. Hindi ako magaling magluto eh. Mga kapatid ko lalaki marunong mag. Pero ako kumakain lang talaga. Wala akong oras eh. Naman, busy to si Direk eh.
Kasi yung pagluluto, parang ano din yan, parang pelikula din, hindi ka pwede nagmamadali. May depende kung si Mother Lily producer mo, magmamadali ka talaga. Maraming salamat. Thank you, sir. Mga bayaw, Brillante Mendoza, ang ating malupit na direktor. Maraming salamat. Congrats, Direk, ha? Masabi mo sa ilaw natin. Ganda. What's up?